234. 35.
Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes. Tayo po magsisimula na sa ating pananambahan. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa hapon na ito, O Diyos. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan. Maitaas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Salamat po at iningatan niyo ang bawat isa sa amin upang ikaw ay papurihan, sambahin, Panginoon, at pasalamatan. Ipaunawa niyo mo sa amin, Panginoon, ang nais niyong sabihin sa araw na ito para sa amin. Sa iyo pong pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin yung Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears reveal. Fresh did the grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And by the blood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And by the blood, His mercy reigns, unending love, amazing.
My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Let's sing goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. Minsan pa. And all my days I've been waiting. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. One more. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With
every breath that I am able, oh, I'm gonna sing in the goodness of God. And I'm gonna sing in the goodness of God. Palakpakan natin ating Panginoon. Sige po, makaupo na po ang lahat. Yan. Welcome po natin ang bawat isa. No? Malamang dahil tayo lamang yun nandito. Welcome po muli sa ating church. At konti man tayo sa bilang, ay naniniwala kasi ako kahit na konti lang yung tao sa loob ng church. Ibig sabihin, yung message na maririnig nyo ngayon ay para sa inyo talaga yun. Bagamat meron tayong kasama online, no? So binabati natin si Nanay Lydia Godoy. Si Kuya Steve ay meron siyang family gathering, ganun pa man. Shout out sa'yo, Kuya Steve. Ayan, so parang isang linggo na lang, March na. No? Apo, ang tuloy ng panahon. At maniwala po ba kayo pagkaraan ng 7 buwan, kakantaw na ulit si Jose Marichan. Kasi September na eh. So February, tapos 7 months, September na, kakanta na ulit si Jose Marichan. Ano? But before that, ay syempre merong dadaan muna sa March yung mahal na araw. I think March 27 yan, tama ba? 27 to 29 na po. And then April na. So, matuloy yung panahon, maraming nangyayari, maraming nagaganap. Sabi ko nga, yung bawat araw, mahalaga yun sa bawat isa na po. Sa mga bata, minsan yung bawat araw lumilipas lang. Pero sa mga may edad, mahalaga yun eh. Dahil sabi ko nga sa nanay ko, huwag mo munang intindihin yung mga susunod na buwan. Magpasalamat muna tayo sa araw na ngayon. Na yung bawat araw. Kasi yun yung ipinaghanda ng Diyos para sa atin. Kumbaga, minsan tayo masyado tayong advance mag-isip. Iniisip na natin, ano kaya yung bukas? Ano kaya nag-aantay sa atin sa araw ng bukas? Pero kung yung pananampalataya na meron ka ay nasa sayo, alam mo yung Diyos ang naghahanda, nagpe-prepare ng araw ng bukas para sa atin. Tumayo tayong lahat at basahin natin yung ating teksto na pagbubulay-bulayan natin. Medyo mahaba ito, no? Pero basahin natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Tinawag ni Jesus. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao, kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At nang ipunin ng mga alagad ng tinapay ay tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. O Diyos, matanggap namin ang nais mong sabihin sa amin para sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan muli sa iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakapo na po ang lahat. Yung teksto natin, yung title ng message natin for today is Sustained by Grace. Alam naman natin yung ibig sabihin ng grace. Ito ay pagpapala. No? Ibig sabihin ng sustain, yung parang sa bawat araw, may nakalaan na pagpapala para sa iyo. Kanina si Ate Agnes, Angie. So, konti na lang. Tinanong ko siya, ano ulam niya? Sabi niya, ano daw? Sinigang. Sinigang.
Sabi niya, binadget niya lang ito. Pero sigurado ako, yung lahat ng kumain nun, nabusog. Diba? Bagamat, sabi niya na, batok daw ng baboy. Baboy pa din. Pero sinigang pa din. So, alam niyo yun, kahit nasabihin man natin na sapat lang, pero yung pagpapala ng Diyos ay naroon. Himay-himayin natin yung binasa natin kanina. Doon sa verse 32, no? Tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad. At sabi doon, ang tanong sa kanila ni Jesus, nahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang makain. Pansinin niyo po mga kapatid yung kabutihan ng Panginoon. Yung lahat ng mga kasama ng Diyos o kasama ni Kristo. No? Sinabi niya sa kanyang mga alagad, itong mga tao na to, 3 araw na natin kasama at wala na silang makain. Anong mga panahon na yon, sila'y nasa ilang. Yung ilang ay parang isang lugar yan na walang tindahan o walang mabibilan ng pagkain. Ibig sabihin, mahihirapan silang kumuha ng pagkain. Pero ang gusto natin pansinin dito yung compassion ng Diyos tsaka yung kanyang pagnanais na alagaan yung kanyang mga kasama nung panahon na yon. No? Ganun kabuti ang Diyos. Lahat ng nasa Kanya, lahat ng naniniwala sa Kanya, nais niyang alagaan. Nais niyang ingatan. So ibig sabihin, kung ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Naisipin niya, si Angie ay nananampalataya sa akin. Ano kaya ang pagkain ko para sa Kanya? Ano kaya yung blessing na pagkain ko na ibibigay ko sa Kanya? Kaya mahalaga mga kapatid yung, sabi ko nga, nandirito kami sa DTMI, sa San Jose. Alam niyo po ba, napakasimple lang ng presensya ng CFCM sa lugar na to. To reach, umabot, to serve, maglingkod, and to help, tumulong. Yun lang po kasimple kung bakit kami nandirito. Kung merong magtatanong sa inyo, ano ba yung pinupuntahan nyo? Ito lang yun. Ang CFCM, gusto lang niya umabot. Umabot, magturo, tumulong. Ngayon, yung lahat na maaabot namin na ilalapit natin sa Panginoon at pansinin natin kung paano mag-care ang Diyos sa lahat ng kasama niya, ganun na lamang. So, kung tayo ay dadami pa sa bilang, ibig sabihin kaya kayo nandirito, kayo yung gagamitin ng Panginoon para magparami pa tayo. Niniwala ako na hindi ito lamang ang ibibigay sa atin ng Diyos. Pag naunawaan nila kung bakit tayo nandirito, mas lalo silang, palagi ko, sasama sa atin dahil napakasimple lamang. No? Yun mo, lahat ng kasama ng ating Panginoon ng panahon na yon, iniisip niya, ano ang papakain natin sa kanila? Ano ang meron sa atin para ibigay sa kanila? So yung physical needs, no, yung pangangailangan natin, iniisip yun ng Diyos kung ikaw ay nasa amin o kung ikaw ay nasa Panginoon. So kung tayo ay meron pang aabutin, no, sa mga kapitbahay natin, alam niyo po, siguro mga April or pagkatapos ng April, sabi ko, Mami, hindi ako naniniwala. No? Isang beses pinag-uusapan namin ni Mami, yung mga tao na kasama namin, katulad nyo, ito na yon. Pero sabi ko, Mami, hindi ako papayag na ito lang yon. Kaya pagdating ng April, magba-Bible study ako sa inyo, sa Pangulang. Mismong ako yung pupunta doon, invite nyo na yung kapitbahay nyo, kaysa pag-usapan nila yung buhay ng iba, iba na lang yung pag-usapan natin. As yung mga kabataan, no, magsiset tayo ng picnic, di ba? Mahilig naman kayo pumunta ng bukid, pupunta tayo doon. So, hindi ako papayag na, kasi itong mga time na to, kayo lang po yung nag-i-invite. Hindi pa po kami masyadong kumikilos kasi gusto lang namin na lahat ng mga kapitbahay nyo, sabi ko nga kay Janice, ang kailangan nyo lang gawin, magkwento. Di ba? Ikwento lang. Ano ba meron dito? Sabi ko nga, ang CFCM, umaabot, nagtuturo, at tumutulong. Yun lang.
Wala namang special o wala namang, di man, bago ka pumasok dito, kailangan may tattoo ka. Wala namang ganun. Kailangan tatuan ka namin, o kailangan gupitan ka namin ng buhok, o kailangan hindi ka dapat magpagupit ng buhok, o kailangan nakasaya ka. Wala nang ganun. Napakasimple lang. Kung wala kang damit, kahit na anong damit lang, basta pumunta ka pa din. Huwag namang walang damit na totally. Mahirap kasi yon. Pero, ang gusto kasi namin, pag nandirito kayo at napapalapit kayo sa Panginoon, katulad ng binasa natin kanina, magiging kasama kayo ni Jesus na iniisip niya kung ano ang itutulong niya para sa atin. So, yung willingness ng Diyos na mag-respond dun sa pangangailangan na natin ay nandoon. Naintindihan niyo po yan, yung willingness ng Diyos na mag-respond. So, sa araw-araw, iniisip ng Diyos, si Nanay Mercy, nananalangin yan sa akin. Ayan. Ayan, tuloy po. Ayan. Si Nanay Mercy, yan, nananalangin yan sa akin. Isipin ng, balik sa bangka. Ayan. Si Nanay Mercy, nananalangin sa akin. Ano ba yung pangangailangan niya at paano ba ako magre-respond dun sa pangangailangan? Bakit? Kasi si Nanay Mercy nananalangin sa akin. Kasi yun, verse 32, nandun ang willingness ng Diyos na alalahanin kung ano ang pangangailangan ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. So, yan yung verse 32. Yung verse 33 naman, no? Sabi ng mga alagad, paano natin papakainin ang napakaraming tao na to? Diba? Paano natin papakainin yung napakaraming tao na to at ilan lamang yung baon na meron tayo? Iilan lamang na mga tinapay at isda yung meron tayo? Dito sa verse 35, makikita natin mga kapatid na ang Diyos ay willing din na gumawa ng milagro para sa atin. Kasi imposible na yung 7 tinapay at ilang maliliit na isda ay magkasya sa 4,000 tao. So ibig sabihin, kung ano yung meron ka na maliit na bagay, kaya ng Diyos palakahin ito ayon sa kanyang kapangyarihan. Para hindi mo isipin na totally wala ka. Diba? Para hindi mo isipin na totally wala ka. So, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, pinaupo niya yung lahat ng mga lahat ng mga tao, yung 4,000, hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. Pinaupo niya. Pinakollect niya yung 7 tinapay at maliliit na isda. Siya'y nagpasalamat sa Diyos. At ipinamahagi yung tinapay na yon at mga isda. At nakakain ng lahat at nabusog. Meron pang natirang 7 kain. So pansinin niyo mga kapatid, yung lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoon, pag ikaw ay pinagpala niya, sobra-sobra yung kaya niyang ibigay para sa iyo. Kahit na ang pinanggalingan man lang nito ay kakaunti lamang. So, sustain by grace. Una nating punto na nais kong dalhin sa inyo is, God comprehends our necessities completely. Naiintindihan ng Diyos yung lahat ng ating pangangailangan. Naiintindihan ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Isipin nyo, kung kayo ngayon ay may pangangailangan, isipin nyo yung isa sa mga pangangailangan nyo. Subukan lang natin ha. Isipin nyo yung isa sa mga pangangailangan ninyo sa araw na to. Tapos, pagbilang kong 3, sabay-sabay nyong isigaw kung ano yung pangangailangan nyo. Isipin nyo kung ano yung pangangailangan nyo, then pagbilang ko ng 3, isigaw nyo kung ano yung pangangailangan nyo. 1, 2, 3. Diba? Hindi ko siya naintindihan. Healing. Diba? Hindi ko siya naintindihan, but God comprehends. Naiintindihan ng Diyos at naunawaan ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. In Philippians chapter 4 verse 19, sabi dito, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. Again, by my God and also your God
shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. So lahat ng iniisip nyo kanina, healing, ano ba yung nandito? Hindi ko naintindihan eh. Ha? Pera. Naintindihan nyo ng Diyos because God, next, God being omniscient, ibig sabihin, naunawaan niya ang lahat ng bagay, has a profound understanding of our deepest needs and desires, even those we may not be aware of ourselves. Lahat daw ng ating pangangailangan ay nauunawaan ng Diyos. No? Through divine empathy, God comprehends our human experiences and emotion, thus understanding our necessities. Again, yung empathy ay iba yan sa sympathy. Yung sympathy ay kawawa naman siya. Yung empathy ay nandun, yung nararamdaman mo, yung nararamdaman din ng Diyos. No, kaisa mo sa nararamdaman mo ang Panginoon. So kung ano man yung pangangailangan mo, nandun yung divine empathy ng Diyos para sa atin. So, kung ikaw man ay nalulungkot, naiintindihan nyo ng Diyos. Kung ikaw man ay may sakit, nararamdaman nyo ng Diyos. Lahat ng ating mga pangangailangan, naiunawaan at naiintindihan yon ng ating Panginoon. The belief that God provides for our needs, both physical and spiritual, is seen as evidence of His complete comprehension of our necessities, both spiritual and physical. So may sakit ka man, no? Nanlalamig ka man sa Panginoon, lahat yon ay naunawaan ng ating Panginoon. No? Itong pamilya na to, kadalasan nagkakasakit to. Sabi ko nga, ang dami kasi nilang ginagawa. Busy sila talaga. At minsan with limited resources, kailangan mo talagang stretch yung lakas mo. At doon, siyempre pagka na-stretch mo yung lakas mo, magkakasakit ka. Noong pong Sabado, kahapon, plano talaga namin pumunta dito para maglaro ng table tennis. Pero hindi ko ma-explain, Mare. Natulog na lang kami. Dahil feeling ko, kailangan ng katawan kong magpahinga. Natulog kami, then bandang hapon, lumabas kami, tsaka kumain. Dahil parang feeling ko talaga, kailangan namin magpahinga. Bandang 10:00 na, bandang 10 p.m., bagsak na po ako. Tulog na po ako. Dahil kailangan ko talagang matulog. So, yung mga pangangailangan natin, kagalingan, kalakasan, lahat yun na unawaan ng ating Panginoon. At nais ng Diyos na mag-respond dun sa pangangailangan na meron tayo. Pangalawa, significant outcomes often have a humble origins. No? Ito, mapapansin natin mga kapatid, mula sa 7 tinapay at maliliit na isda, napakain ang 4,000. Mind you, my dear brothers and sisters, before itong himalang ginawa ng Diyos na pakainin yung 4,000, before that, may pinakain pa siyang 5,000. No? Before that, in our Bible, bago niya pakainin yung 4,000, meron pa siyang pinakain na 5,000. So, mula sa maliit na bagay, nanalangin ng Diyos at nagpasalamat at pinadami niya ito. So, ibig sabihin, dun sa mga maliliit na bagay na meron tayo, kung ipagpapasalamat natin to, kaya ng Diyos na palakihin yung mga bagay na meron tayo kahit maliit lamang ito. Kung bakit tayo madalas na-fall sa pagkakasala kasi gusto kagad natin biglang malaki. Gusto mo kagad yumaman. Kaya minsan binebenta natin yung sarili nating, sarili mong kabutihan dahil merong nakaumang. Di ba? Boto natin. Di ba? Pagdating ng may sa botohan, di ba? Mapa-Kristiyano o hindi, nagbebenta ng boto. Wala nang plastikan dito. Pag nakita mong nakalista dyan, tatanggapin mo. 1,000 yan eh. Dati nga, 200 lang eh. Baka sa iba, mas malaki pa. But ang point ko lang, minsan, no, dahil gusto kagad natin para maka-jackpot, no, kinakalimutan na natin yung mabubuti nating nalalaman para lamang tanggapin yung isang malaking bagay. But God honors, no, kahit na maliit yung meron ka. No, 'di ba? Sabi ng Diyos,
kinuha yung 7 tinapay at maliliit na isda. Ano ginawa niya? Nagpasalamat siya at ipinamahagi niya ito. So, tinuturo lang sa atin dito ng ating Panginoon, yung pagpapakumbaba mo na tinatanggap mo yung meron ka, yung meron ka, pero nagpapasalamat ka pa rin. Sabi ni Ate Angie, tama na Ate Angie, tama na. Sabi ni Ate Angie, nagsinigang siyang batok. Oh, masarap pa rin yun. At pinagpapasalamat niya yan. Kung bakit niya shinare yun sa amin, kasi proud siya na meron siyang sinigang. Diba? Kung ako naman din sinigang, proud din naman ako. Paborito kaya natin yan. In 1 Peter 5:6, sabi dito, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you in due time. Hindi mo kailangan kalimutan ng kabutihan na meron ka para lamang magkamkam ka ng mas malaking bagay. Ibig sabihin, habang ikaw ay nagpapakababa o nagpapakumbaba sa mga bagay na meron ka, nakikita yan ng Diyos. At darating din yung time na kaya niyang palakihin ng mga bagay na meron ka. Significant outcomes often start from humble beginnings as small efforts accumulate over time. Marami na kayong nabalitaan na mga tao na gumanda ang buhay, pero dati, hindi sila talaga mayaman kaagad. No? Di ba dati, natatandaan niyo si Manny Villar. Nung siya'y tumakbong presidente, sabi niya siya ay nagbabakal bote lamang. Di ba? At maraming mayayaman na nagsimula sa yung may-ari ng SM. Sabi doon sa balita, o sa nababasa natin, siya'y nagsimula bilang sapatero o naglilinis lamang ng sapatos. Di ba? Marami din kaming kilala na noong mga unang panahon, sila ay nagta-tricycle driver lamang or mangingisda. Pero ngayon, napagtapos nila yung kanilang mga anak at hanggang sa naging maayos yung kanilang buhay. So ibig sabihin, hindi man tayo mayaman nung ipinanganak. But it doesn't mean na yun na lamang ang mangyayari sa atin. Habang ibinababa mo ang iyong sarili at nagpapakasipag ka, merong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Humble origins can lead to great achievements as they foster resilience and determination. Pansinin niyo mga kapatid, mula sa 7 tinapay at maliliit na isda, napakain niya ang 4,000 tao. Lalaki pa lang yun, hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. Mula sa 7 tinapay at maliliit na isda. So babalikan natin yung kanina. Kung tayo ay kay Kristo, naunawaan niya ang pangangailangan mo at yung mga bagay na maliliit na meron ka, kaya niya yung palakihin at paramihin habang nagpapakumbaba ka at naniniwala sa ating Panginoon. Pagdutuktong-tuktongin natin to. Even the grandest of accomplishments can have their roots in modest beginnings, illustrating the power of perseverance. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan patayin ang sarili mo para yumamang ka kagad. Hindi mo kailangan na magtrabaho 24 oras para lamang makuha kagad yung mga pangarap mo. Minsan kailangan mo lamang talagang maghintay at magtiyaga ng magtiyaga ng magtiyaga. Hindi sinabi ni Jesus na kayong mga alagad ko, pumunta kayo doon sa pinakamalapit na pure gold at bimili kayo ng mga tinapay at mga isda doon para maibigay sa mga tao na nandito. Ang ginawa ng ating Panginoon, pinaupo yung mga tao, kinuha yung mga tinapay na nanalangin at ipinamahagi ito. Ibig sabihin, may mga pagkakataon sa ating buhay na yan lamang yung meron tayo. Magpasalamat ka pa rin sa meron ka. Hindi mo kailangan magnakaw o hindi mo kailangan mang-isa ng ibang tao para madagdagan yung bagay na meron ka. Yung bagay na meron ka, matuto ka munang magpasalamat sa ating Panginoon at ang Diyos na ang gagawa ng paraan kung paano paramihin yung bagay na meron ka. Naunawaan niyo po? Okay.
Pangatlo, ito yung nabahagi ko na to nung nakaraang linggo, yung the joy of knowing God, no? Yung God often goes beyond our expectation, no? Minsan, ito lamang yung ina-expect natin pero yung binibigay sa atin ng Diyos ay higit pa. Ang pangangailangan lamang ng 4,000, hindi kasama ang mga babae at mga bata, ay makakain lamang. Pero higit pa yung ipinagkaloob ng Diyos. Sila'y nabusog at may mga kaimpang mga pagkain na natira doon sa ipinaghanda sa kanila ng ating Panginoon. Minsan, minsan 3 lamang yung expectation natin, pero minsan binibigay sa atin ng Panginoon 5. At pag natanggap mo yon, dapat marunong ka magpasalamat. Often goes beyond our expectation. In Ephesians chapter 3, verse 20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that work in us. Kaya ng Diyos magbigay ng mga bagay na higit pa sa ating inaasahan. Meron po ba kayong something na ipinapanalangin sa Panginoon? Diba? Yung something na may pinapanalangin ka sa Panginoon, kung ikaw ay mananatili, magpapatuloy na mananalangin, kaya ng Diyos ibigay yung higit pa sa pinapanalangin mo. Kanina ang sinigaw ni Kayla, healing. Pagalingin. Kung ikaw, Kayla, ay patuloy lamang magpe-pray sa Diyos, kayang ibigay ng Panginoon hindi lang yung kagalingan. Ano pa ang kanya ibigay? Yung higit na mas malusog na pangangatawan para hindi ka na muling magkasakit. Napakasimpleng bagay, pero nandun yung dapat na pagpapasalamat na meron tayo dahil kayang higitan ng Diyos yung mga bagay na inaasam natin sa ating buhay. Yung ba, mga simple lamang Gusto nila magkaroon ng bagong sapatos. Kung ikaw ay mananalangin, no? At pag yan ay kinalugdan ng Diyos ang iyong panalangin, hindi po ito false hope dahil ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin. Gusto kong sabihin na huwag niyong isipin na pag sinabi ni pastor, gagawin ng Diyos. Hindi po yon. Mali po yon. Dahil ang Diyos ay mabuti at nakikinig sa ating mga panalangin. Kung sa anumang paraan ng Diyos gagawin ito, pag ginusto ng Diyos na mangyari yan sa buhay natin, mangyayari yon. Hindi ko kayang explain kung paano, hindi ko alam kung paano niya gagawin yon, pero naniniwala ako, ayon sa aking pananampalataya, that God will do something if you pray dun sa inyong mga pangangailangan. Okay. God in His infinite wisdom and power often surpasses our expectation, providing more than we could imagine. Napakasarap isipin na ang Diyos na meron tayo ay Diyos na mapagbigay. Yan, di ba? Gumanon lang ako, umina na. Ang Diyos na meron tayo ay ang Diyos na mapagbigay. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos na meron tayo ngayon ay nakikinig sa mga panalangin na meron kayo? Nung mapunta po ba kayo sa amin, meron po bang mga panalangin na dininig na ng Diyos? Di ba? Hindi ko po sinasabi na dito lang yan mangyayari because we don't claim yung mga bagay na gagawin ng Diyos sa buhay nyo. Ang gusto kong sabihin sa inyo at ipaunawa sa inyo, habang kayo ay na kay Kristo, gagalaw ang Diyos ayon sa inyong pangangailangan dahil yan ang nais nyo at magiging nais ng Panginoon kung naunawaan ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. Our expectations are limited by our human understanding, but God operates beyond these limits. Diba? Minsan may nagtanong sa akin sa Facebook hindi ko na sasabihin ko ano yung pangalan. Pero sabi ko sa kanya, may mga bagay na hindi natin kayang maunawaan. Because limited lamang yung ating understanding. Minsan, may mga tao na kina-question ang Diyos. Meron ba talagang Panginoon? Meron ba talagang Diyos? Hindi mo kayang sakupin,
hindi mo kayang sakupin na maunawaan lahat dahil limited lamang yung kaya nating maunawaan at maintindihan. Kaya nga beyond our understanding, ganun kumikilos ang ating Panginoon. Kaya minsan, nagugulat ka. At ang mga tanong mo, paano ba nangyari yon? Ito lamang yung hiniling ko, ba't ito yung ibinigay? Minsan, di ba, meron tayong ganung mga reaksyon. Noong isang beses, nakikinig ako dun sa sharing ng mga kababaihan. Nung ipinanganak itong golden baby na ito. Di ba? Ang laki ng bill. Pero may ibinigay ang Diyos na higit pa dun sa kanilang mga pangangailangan. For whatever reasons, most of the times, limited lamang yung ating pangunawa. Pero ganun kumilos ang Diyos. Minsan hindi mo kayang explain, minsan hindi mo kayang ipaliwanag sa iba, pero yung pananampalataya mo na meron ka, that will actually explain to them kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. May kanya-kanya tayong experience. May kanya-kanya tayong maibabahagi sa iba. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo talagang dumami tayo, katulad ng 4,000 tao na kasama ng ating Panginoon, ang kailangan nyo lang gawin, magkwento. Dahil yung mga taong yon, hindi rin nila kilala ang Diyos. Hindi rin nila kilala si Kristo. Ano ginawa nila? Ibinahagi lamang nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Alam nyo dun sa pinupuntahan namin sa DTMI, ganito yung tinuturo sa amin. Ang gusto lamang pala nila is abutin tayo. Turuan tayo at tulungan tayo. Masaya doon. Baka gusto nyong itry. Every Sunday, subukan nating ibahagi ang ating Panginoon at isama dito yung mga tao na kapitbahay natin, yung mga tao na kaibigan natin. Bahagi po ng programa ng CFCM ay sorry bunso. Tama na. Di ba? Bahagi po ng programa hindi na ako sisigaw, promise. Bahagi po ng programa ng CFCM ay, pansin nyo yung last time na na-explain ko. Sabi ko doon, during El Nino, Lord, di ba? Hirap yung mga magsasaka na umani. Mataas pa rin ang bigas. So our church need to support yung mga tao na nakakasama na natin. No? Sino po ba yung matagal nang nakakasama namin dito? Pwede ba itaas yung kamay? Di ba? Ano pangalan yung katabi ni Sky? Sheila May. Sheila May. Ito, hindi ko po ito pinagmamalaki. Pero it is something na pwede mong i-share kung ano yung meron dito sa CFCM. Kasi gusto namin, Sheila May, ang church na to ay umabot, magturo at tumulong. Baka ito pwede mong ring i-share kung ano yung makikita mo sa church na to. May. Yung lahat ng madalas nating nakakasama, abot mo na sa kanila. Lahat ng madalas nating nakakasama, naganda na po kami ng para sa inyo. Yung isa kay Ate Dory, hindi niya tatanggapin niya, pero ibigay mo pa rin. Yan pa isa, yan pa. Yan pa. Tigi-tigisa pa sila dyan. Tapos yung isa, yan, bigay mo sa kanya. Yan. Tapos yung isa, bigay mo kay Ate Dory. So, hindi man namin alam
But naniniwala kami na kahit papano ang mga bagay na ito ay maaaring makatulong sa inyo. At sabi ko nga, hindi na namin kailangan i-announce kung kailan o paano. But nararamdaman ng church na ito kung ano ang pangangailangan ng mga taong kasama namin sa church na ito. And this is something you can share. Hindi namin ipinagyayabang na ang church na ito ay mayaman dahil hindi naman po mayaman ang church na ito. Pero ang church na ito ay umaabot, nagtuturo, at tumutulong. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen! At tayong tumayo lahat at manalangin at magpasalamat sa Diyos. Kaya sabi ko kanina, si Jesus, ang ating Panginoon, ay laging ready mag-respond doon sa ating pangangailangan. As long as nakasama ka niya, as long as na ikaw ay nasa Kanya, as long as na ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon. Kanina, inisip niyo rin kung ano yung mga pangangailangan niya. Sabi ni Kayla, healing, kagalingan. And this time, I would like you to focus dun sa mga pangangailangan na yan na nais mo sa buhay mo. At yan, ang hihilingin natin sa ating Panginoon na ayon sa Kanyang kabutihan, kapangyarihan, pag-ibig sa atin, yan sana yung iabot niya sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat. Dahil ikaw ang Panginoon na kahit kailan pa man ay hindi nagkulang sa amin. Ikaw ang Panginoon na laging nangangalaga sa amin, iniisip ang aming mga kapakanan. Ikaw ang Panginoon na laging gumagalaw at gumagalaw sa aming mga buhay. Dalahin namin, Panginoon, patuloy naming magawa na ibigay sa iyo ang tunay at sapat na pananampalataya, pagpupuri at pasasalamat, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi man kami, Panginoon, nagiging perpektong mga anak. Ngunit nagpapasalamat kami dahil meron kaming perpektong Diyos na handang umunawa, handang umabot, handang magmahal, handang magpatawad, handang magpalakas, handang magpagaling, handang tumulong, magturo at umabot sa amin, Panginoon. Dalahin ko, O Diyos, at patuloy kong itinataas sa iyo, Panginoon, ang iglesyang ito ng Crossing Frontiers Christian Ministries. Bagamat ngayon ay kakunti lamang kami sa bilang, pero naniniwala kami, Panginoon, na katulad ng iyong mga kasama na 4,000, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, mangyayari din yan sa aming iglesia. Dahil alam ko, Panginoon, nakasama ka namin ngayon. Ikaw ay nasa kalagitnaan namin at patuloy mong iniisip ang aming kapakanan. Patuloy mong iniisip ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay at hindi mo kami kinalilimutan. Sa hapon na ito, tanggapin mo, Panginoon, ang aming lubos-lubos na pasasalamat, lubos-lubos na pagdakila sa iyong patuloy na pagmamahal at pag-iingat sa amin, aming Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, at patuloy mong iniingatan ang aming mga anak. Dalahin ko, Panginoon, patuloy niyong pagalingin ang pamilya nila Ate Dory, nila Ate Sai, nila Kuya Ariel, ang kanilang mga anak. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. At ilayo na sila sa anumang karamdaman at magpatuloy na yung kanilang mabuting kalusugan.
Ganun din, Panginoon, sila Ate Angie, Ate Jennifer, Ate Mercy, sila Ate Sky, at ang mga batang ito, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, magpala sa kanila, at patuloy nilang maranasan ang iyong pag-aaruga, ang iyong pag-aalaga sa araw-araw. Ganun din ang aming mga anak. Maraming salamat sa buhay nila John Eisen, AC Mayak at Michael Owen. Sa buhay ng aking asawa, ganun din po ng inyong lingkod. Sa buhay ng aming mga magulang. Sa buhay ng aming mga kapatid at kanilang mga anak. Sa buhay ng iba pa naming mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Ganun din, Panginoon, ang mga kasama namin online. Kila Nanay Lydia Godoy. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa kanila. Maraming at sa iba pang nanonood sa amin, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga katawan at padaluyin ang kalakasan, kagalingan, Panginoon, kung sila man ay may karamdaman. Ikaw ang tunay na nakakaunawa ng aming mga pangangailangan. Dalahin ko, O Diyos, hindi lamang kami lumapit sa iyo sa bawat araw na kami may pangangailangan. Ang dalahin ko, Panginoon, lagi kaming nasa iyo. Whether meron man kaming kay pangangailangan o wala. Dahil ang katotohanan, Panginoon, sa araw-araw, ikaw ay aming kailangan. Dalahin ko, Diyos, ang bawat salita, ang bawat panalangin na ito, inyo pong tanggapin sa inyong kaharian. At ang anumang, Panginoon, na ibibigay mo sa amin, bigyan niyo rin kami isang pusong maging mapagbigay na marunong ding umabot sa nangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga tinanggap at tatanggapin pa. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbigay nito sa amin. Hindi po, Panginoon, ang inyong lingkod. Ikaw ang Diyos na tumutupad ng lahat ng mabuting plano para sa amin lahat. Maraming salamat sa iyo, aming Panginoon. Sa iyong kapurihan at pasasalamat, O Diyos. Kalakip din ang aming mga panalangin sila Nanay Vicky sa kanyang pagkaka-opera. O Panginoon, ay manumbalik ang kanyang lakas. Kalakip ng aming mga panalangin ng lahat, O Diyos, ng aming mga mahal sa buhay na nangangailangan ng pagpapala at kagalingan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ngayon, nais kong lumapit yung mga bata na nandito. We will pray for you. Ayan, let's pray. Lahat ng inuubo, yung may ubo, ayan, may sample pa. Ayan, sige, magtaho lang kayo. Pasa nyo sa akin. Ayan, sige, palakasan. Ayan, sige, talaga naman. Let us pray. Panginoon, ikaw ang tunay na makapangyarihan. Iniibig mo ang mga batang ito na nasa iyong harapan. At sa iyong makapangyarihang pangalan na nagpapagaling, nagpapalakas, tanggalin mo, Panginoon, anumang pinagmumulan ng karamdaman sa mga batang ito. Tanggalin ang ubo, sipon, anumang sakit na meron sa kanila. Palitan ito ng kalakasan at kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan na ba yung bunso? Ang laki na. Hindi pa ng hangin. Tayo po nasa panahon ng ating paghahandog, mga kapatid.
Magsitayo po ang lahat. Aming Panginoon, Ikaw ang Diyos na patuloy na nagkakaloob at nagbibigay sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, dahil patuloy ka nandyan at patuloy na tumitingin at umaalalay sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak na nagkaloob, ganun din ang lahat ng iyong mga anak na may pangangailangan sa kanilang mga buhay, O Diyos. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Huwag na po kayong maupo. Tinatawagan ko po si Sky. Sabi ko po, huwag na po kayong maupo. Di ba po, ang CFCM din ay nagnanais din tumulong sa estudyante. And napili po namin si Sky na isa sa mga tulungan. Kaya, Sky, para sa'yo. God bless na. Ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Ating Diyos na patuloy na nakatingin sa atin, nakaalalay at patuloy na gumagapay. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. At amen. Muli palakpakan natin ng Diyos.